area po, magandang hapon mga kababayan po nating naghihintay na po ng implementation po ng Divino Gobyerno. Kaya sa ngayon po, sa ngayong taon na ito na po yung matagal na po nating hinihintay. Dahil 2022, ito na po yung labanan ito na po yung kalabanan ng katotohanan, ito po yung labanan ng kalooban ng tao at kalooban po ng Diyos. Ito po yung labanan ng kingdom, ng God's will at political will. Ito po yung labanan ng people's choice and God's choice. Dahil marami pa pong naniniwalang mga tao na itong 2022 election, ito po ay kalooban pa po ng mga tao. But mga kapatid, palagi nating sinasabi na this year 2022, this is the acceptable year na sinasabi ni Jesus. Na ito po yung acceptable year kung saan na yung Divino Gobyerno ng Diyos ay kanyang ipatutupad na dito sa bansang Pilipinas. Kaya po sa lahat po ng mga naghihintay, sa lahat po ng mga nanonood, sa lahat po na kasubaybay sa programa po ng Divino Gobyerno ng bansang Pilipinas, huwag po kayong mainip, mga kapatid. Dahil malapit na, ito na po yung panahon. Ito na po yung matagal na po nating isinisigaw na yung Divino Gobyerno ng bansang Pilipinas ay matutupad na. Na yung kalooban ng Diyos Ama na si Jehovah ay kanya na pong ipatutupad dito po sa ating bansa. Magiging saligang batas na po natin yung batas na po ng Diyos. Yan na po mga kapatid yung ating palaging sinasabi. Okay? Medyo kumakati po yung ating no? Pero hindi po ito makapagpigil. Dahil sa panahon po natin ngayon, sabi nila, bawal magkasakit, no? Sa panahon natin ngayon, bawal magkasakit. Kinakailangan po natin mayroong tamang pag-usisa po sa mga nangyayari po sa ating paligid. Dahil alam po natin, marami pang papaparating na mga kamanghamangha or katalagman nga daghan pang moabot nga mga katalagman dinhi sa atong nasod, dinhi sa atong lugar aron lamang matuman para lang matutupad po yung sinasabi niya, kahit sinong tatawag sa pangalan ni Jehovah po ay maliligtas. Kaya po yung sinasabi natin diyan, no? Basahin natin Salmo chapter 3 verse 8. Mga kapatid, ito po yung sinabi dito. Psalms chapter 3 verse 8. Basahin natin sa Tagalog. Okay? Basahin natin sa Tagalog. Chapter 3, verse 8. Ito po yung pagkasabi, mga kapatid. Excuse me. Pagliligtas ay ukol sa Panginoon. Suma sa iyong bayan, nawa ang iyong pagpapala. Salvations belong to the Lord. Thy blessings is upon thy people sila. Now, who is the name of this Lord? Walang iba po, si Jehovah. Salvations belong to Jehovah. And your blessings is upon thy people. Yan po yung palagi nating hinihintay. Okay? Na yung kaligtasan ay nandoon lang po sa kamay ng ating dakilang lumikha na si Jehovah. Kaya ito na po yung panahon na tatawagin po natin yung kanyang pangalan. Dahil sinasabi diyan, sino po yung tatawag sa kanyang pangalan ay maliligtas. Sa Bisaya, basahin natin sa Bisaya. Chapter 3, verse 8. Iya ni Jehovah ang kaluwasan, ang imong panalangin anaa sa ibabaw sa imong katawhan. Tayong Pilipino, tayong Pilipinas ay katawhan sa Diyos. Kaya kahit sinong Pilipinong tatawag sa pangalan ni Jehovah ay maliligtas. Dahil tayong Pilipinas ay bansa na pinili ng Diyos. Bansang hinirang po ng Diyos, tayong bansang Pilipinas. Kaya ito na po yung panahon, napapanahon na po na tayo'y tatawag sa pangalan ni Jehovah. Dahil mayroon pong malaking sakuna na mangyayari po dito sa sanlibutan. At ito na po mga kapatid, itong tinatawag nating depopulation. Ito po yung pinakamalaking sakuna ngayon. Kaya kahit sinong tatawag sa pangalan ng ating dakilang lumikha na si Jehovah, yung Diyos po na nandito ngayon sa Pilipinas ay maliligtas. Yan po mga kapatid. Whosoever call the name of Jehovah will be saved. Sino pong tatawag sa kanyang pangalan
Ngayon, sa panahon nga nasa COVID ka, sa panahon nga nasa kapighatian ka sa coronavirus, anong tinatawag mo? Sinong tinatawag mo? Okay? Si doktor ba? Si nurse ba? Si mayor ba? Si politiko ba? Tawag ka sa Diyos. Dahil kung tatawag ka sa Diyos, yung buhay mo, kayang iligtas ng Diyos. Hindi lang yung buhay mo, pati pamilya mo iligtas din ng Diyos. As long as ikaw ay nananampalataya sa nag-iisang Diyos at walang iba po yung nag-iisang Diyos, si Jehovah lamang. Paparating na po yung kanyang paghahari. Magandang hapon, no, kay Brother White Dabma, kay Brother Oliver Suelio, dyan po sa may Santa Cruz. Brother, magandang hapon. No, maraming salamat sa pagsubaybay palagi sa itong programa at maraming salamat, no, dahil ikaw ay nagiging kabahagi, no, sa programa po ng DGP, no. Malaking blessing at malaking tulong po 'yan. No, maraming salamat po. Kay Pastor Patrick Abalayan, magandang hapon po at mga Abalayan family. No, kay Madam Guillerma del Campo, magandang hapon. No, sa diyan po sa may San Mateo Rizal, no, magandang hapon po mga taga San Mateo Rizal. Magandang hapon po sa inyong lahat. Okay? Tuloy-tuloy po tayo mga kapatid. So yan po yung atong dapat tatangkilikin. Dahil tayo po, kung tatawag tayo sa pangalan ni Jehovah, ay tayo ay magiging kanyang kawan. Magiging siya po yung ating Diyos. No? Basahin nga natin sa Bisaya. Sikaraya. No? Sikaraya. Chapter 13, verse 9. Ito po mga kapatid, chapter 13 verse 9. Sikaraya, Zacarias 13:9. Sabi niya, og dadon ko ang ikatulong nga bahin ngadto sa kalayo, og ulayon ko sila ingon sa pag-ulay sa salapi, og sulayan ko sila ingon sa pagsulay sa bulawan. Sila magatawag sa akong ngalan, og pamation ko sila. Ako moingon, kini mao ang akong katawhan, og sila moingon, si Jehovah mao ang among Diyos. Yun po mga kapatid, si Jehovah ang atong Diyos. Kaya si bisan kinsang tatawag sa pangalan ni Jehovah, kailanman hindi niya pababayaan at sigurado ay kanyang ililigtas. Ganun po mga kapatid, no? Kaya ito po yung sinasabi niya, pangitaan ninyo si Jehovah, kamong tanan nga mga maaghop sa yuta, og na nagtuman sa iyang mga tulumanon, pangita ang pagkamatarong, pangitaa ang pagkamaaghop, tingali kamo, pagataguan sa adlaw sa kasuko ni Jehovah. No? Tingali, taguan pa kita sa adlaw sa kasuko ni Jehovah kung kita magatawag kaniya. Kaya this is my challenge sa lahat po ng mga Pilipino. Tawagin po natin yung pangalan ng ating dakilang lumikha na si Jehovah. Because this is the day that the Lord hath made. This is the day, this is the year. Ito na po yung taon. Ito na po yung kapanahunan na yung dibino gobyerno ng Diyos ay kanyang itatag dito sa bansang Pilipinas. Kaya malalagas ang dapat malalagas. Mga tunaw ang dapat mga tunaw. Mga matay ang dapat mga matay. Magapabilin ang mga taong maagkop, mga taong matarong, mga taong mapainubsanon sa tubangan sa Diyos. Pero sa katong mga taong mapahitason, I'm sorry, 6 feet below the ground. Ganun lang po mga kapatid. Kaya pagliligtas ay ukol sa Panginoong Jehovah. Suma sa inyong bayan, nawa ang kanyang pagpapala. Kaya nga sinasabi natin dito, blessed are the nations whose God is Jehovah. Dahil tayong bansang Pilipinas, yung ang ating Diyos ay si Jehovah. Ang kulang na lang na yung kanyang kalooban ay ating susundin. Papaano po masusunod yung kalooban ng Diyos ni Jehovah dito sa bansang Pilipinas?
kapag maitatag na po itong dibino gobyerno ng bansang Pilipinas at yung kanyang batas ay magiging saligang batas po ng ating bansang Pilipinas. Magandang hapon kay Jeffrey Coscos, no, diyan po sa may Davao del Sur area. No, magandang hapon po. Mga Bolo family, mga Kabilis family, no, magandang hapon diyan po sa may Santo Tomas, no, kay Ma'am Ilse Nisnisan, mga kay Imidyo Nisnisan, magandang hapon po sa inyong lahat. No, maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating programa. Kay Ma'am Florentina Tinio, no, diyan po sa may Tandag, no, Surigao del Sur, magandang hapon po sa inyong lahat. No, God bless po, God bless kay Pastor Ilmer Awing, no, nanonood po sa atin kahit nasa harapan po natin, no. Magandang hapon. At least na monitor po niya yung ating live kung wala bang sagarat. So ganun po mga kapatid, no. No, so salamat po, salamat sa lahat. So ganito po yung sinasabi niya. Mapalad, sabi niya, basahin natin, 33, verse 12. Mapalad ang bansa na ang Diyos ay si Jehovah, ay ang Panginoon, ang bayan na kaniyang pinili na saganang kaniyang sariling mana. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting. Ang lupang Pilipinas ay lupang hinirang ng Diyos para po sa kaniyang mga anak. Kaya ito na po yung panahon na tayong mga anak ng Diyos, tatawag tayo sa ating dakilang Ama na si Jehovah. Dahil siya po yung ating tagapagligtas. Hindi si bakuna! Si Jehovah ang ating tagapagligtas dito sa bansang Pilipinas. Hindi si politiko! Hindi si mayor! Hindi si congressman! Hindi si gobernador! Si Jehovah ang ating Diyos dito sa ating bansang Pilipinas. Hindi politiko ang nagpagka-Diyos-Diyos. Hindi DOH ang ating tagapagligtas. Ang Diyos ang ating tagapagligtas. Si Jehovah. Ganun po mga kapatid ang ating hinihintay ngayon dito sa bansang Pilipinas. Yung ating dakilang tagapagligtas. Kaya po nangyayari yung mga ganitong mga pangyayari ngayon. Nangyayari ngayon po mga kapatid dito po sa buong sanlibutan. Nagsilipan na ngayon ang mga nagkarandamatay sa sakit. Mga flow. Nag-overflow na po yung flow. No? Kaya po hinihintay po natin yung ating dakilang hari na darating. Si Jehovah po yan. Dahil sinasabi niya po dito, mga kapatid. No? Og si Jehovah magahari sa tibuok nga yuta ni adtong adlawa, usa lamang si Jehovah, usara ang iyang ngalan. Nag-iisang Diyos lang po, mga kapatid, yung ating hinintay na maghahari. Maghahari dito po sa Pilipinas, yung kaniyang trono. Magandang hapon kay Ma'am Lastimoso, no? Diyan po sa may San Juan City. Magandang hapon po. No? Isa lang po yung maghari dito sa ating bansang Pilipinas. Hindi po maraming maghari-hari. Kaya nga sinasabi po dyan sa Biblia, thou shall not make idols. No? Thou shall not worship any idols. Idols, idolatry. No? Pero ngayon, kaya nga sinasabi natin, yung idols ngayon, yung idolatry ngayon, hindi na po yung mga ribulto yung naging idols na ngayon eh. Yung nagiging idols na ngayon, ito na po mga politikong iniidolo natin. No? Yung mga idols na ngayon, ito na po mga politikong iniidolo. Kaya nga sinasabi niya dito, Exodus chapter 20, mga kapatid. Exodus chapter 20, basahin natin. Ito po yung sinasabi niya. Sabi niya dito, I am the Lord thy God which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Thou shalt not know other gods before me. No? Thou shalt not make unto thee any graven image or any likeness or anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Thou shalt not bow down to them, nor serve. For I, the Lord thy God, I am jealous God, visiting the iniquity of the fathers
upon the children unto the third and fourth generation of that hate me, and showing mercy unto the thousands of them that love me and keep my commandments. Hinahanap po ng Diyos yung bayang marunong sumunod sa kanyang kautusan. Hinahanap ngayon ng Diyos ang bansang sumunod sa kanyang kautusan. Hinahanap ngayon ng Diyos ang bayan na marunong sumunod sa kanyang mga kautusan. At itong Pilipinas po, yung bayan na kanyang hinihintay, kung susundin ba natin yung kanyang kautusan. Kung mananatili ba tayong pagsunod sa sistema ng gobyerno. Kaya kinakailangan po yung dibinong gobyerno, dahil yan lang po yung sistema na yan ang makapagpatupad ng gobyerno ng Diyos dito sa ating bansang Pilipinas. Yung sistema ng gobyerno na yan. Hindi na po sistema ng mga gobyerno ngayon, mga kapatid. Kaya nga, thou shall not worship any idols. No? Kaya nga, yung mga politiko, nagiging idols na po natin, nagiging iniidolo na po natin yung politiko. Sa Diyos po tayo luluhod, hindi sa pangalan ng politiko. Hindi sa pangalan ng bakuna. Okay? Hindi naman natin sinasabing anti-bakuna tayo dahil part po yan ng programa ng Diyos. Pero sana po yung mga tao, mabuksan yung kaisipan. Maliwanagan yung kaisipan. Maliwanagan sana yung isip at damdamin. Na kahit kahit na nandito na po tayo sa bingit ng kamatayan, bibigyan ka pa ng Diyos ng panahon na ikaw ay tatawag sa kanyang pangalan dahil ikaw ay liligtas. Nasa bingit na tayo ngayon ng kamatayan. Kamatayan po dahil nandito na po yung coronavirus. That is the crown of the believers na naniniwala na death is victory. So sa lahat po ng naniniwala na ang kamatayan ay kadaugan, nasa bingit ka na ng kamatayan. No? Bibigyan ka ng corona ng Diyos. Corona ng kamatayan. Coronavirus. Anong paraan natin? Hayaan na ba lang natin yung corona na yan ang maghari dito sa ating bansa, maging sa buong mundo? Hayaan na ba lang natin na kukontrolin tayo ng coronavirus na yan? Hintayin natin yung totoong hari ng Diyos na magsuot ng totoong corona at buhay na walang hanggan ang kanyang ibibigay. Hindi kamatayan na coronavirus na yan. Kaya hindi man tayo nagrally dyan po sa daan upang isigaw na anti-bakuna, anti-corona po tayo. Yung ating isinisigaw ngayon. Habang nandito si coronavirus, ipapadala na po ng Diyos ang kanyang hari na magsuot ng corona. At yung hari na magsuot ng corona na yan, yung kanyang dala-dala, buhay na walang hanggan, ay kanyang ibibigay sa mga taong naniniwala kay Jehovah. Hindi kamatayan. Dahil wala ng pag-asa ang tao kung ikaw ay mabunyagan na ng kamatayan. Wala ka ng pag-asa kung ikaw ay nagiging 6 feet below the ground. Wala ka ng pag-asa kung ikaw ay magiging abo, mailagay ka na lang sa garapon. What do you think? Mayroon pang pagkabuhay muli dyan? Wala nang pagkabuhay muli dyan sa mga taong nasa garapon na. Wala nang pagkabuhay muli dyan sa mga taong nasa 6 feet below the ground. Wala nang pagkabuhay muli dyan sa mga taong nandyan na sementeryo. Tayo, ikaw lang ngayon na buhay. Ikaw lang ngayon na buhay na patay sa pananampalataya. Ikaw lang ang mabubuhay muli kung ikaw ay patay sa pananampalataya. Kaya kung iniisip mo na yung kamatayan ay kadaugan, if you believe that death is victory, kaya hindi aalis si coronavirus dahil corona is the crown of the believers who believe that death is victory. Pero kung ikaw ay naniniwala na itong coronavirus ay salot ng lupa, salot na pinadala ng Diyos, kinakailangan tawagin mo yung hari ng Diyos. Yung hari na si Jehovah ay ipapadala niya yung kanyang hari na magbibigay sa atin, magsusuot ng totoong corona at yung kanyang dala, buhay na walang hanggan, mga kapatid. Hindi buhay na kamatayan. No? Tingnan mo. No? Marami kasing naniniwala eh. Hanggat ngayon, hindi mawawala si coronavirus.
Dahil maraming naniwala na death is victory. No? Kaya, congratulations. Malapit ka ng maabo. Because your belief is death is victory. You're believing that death is victory. Malapit ka ng maabo. Tapos i-blame mo pa bakit dumating yung coronavirus, dumating yung si bakuna. Dahil naniniwala ka ng kamatayan ay kadaugan. Yan po mga kapatid. Dahil ang buong sanlibutan naniniwala na bago makamtan yung buhay na walang hanggan, dadaan muna sa kamatayan. Congratulations! Death is victory. Nandyan po si Corona. Corona virus. Hanggat naniniwala pa ang mga tao sa buong sanlibutan ngayon na death is victory, hindi mawawala si Corona. Pero kung naniniwala ka na itong kamatayan tunglo sa Diyos, dahil yung opposite ng curse ay life, everlasting life, ipapadala po ng Diyos ang kanyang hari na magbibigay po ng buhay. Buhay na walang hanggan. Yun na sana po yun si Jesus. Kaya nga sinasabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. Kung siya'y nagiging hari noon, siya po yung daan ng pagkabuhay. Siya po yung daan, mga kapatid, patungo po sa kaharian ng Ama. Hindi sa kaharian ni Jesus, doon sa kaharian ng Ama. Dahil siya po yung magdadala doon po sa mga naniniwala po sa Kanya. Magandang hapon. Okay? Magandang hapon po kay Ma'am Anin Mapingis. Magandang hapon po, no? Kay Brother Eduardo Espinosa. Magandang hapon, bro. At maraming salamat kay Ma'am Imelda Collado, nanonood po sa atin. Kay Ma'am Heidi Arsinas. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kay Brother Manolito Mahomok, bro. Magandang hapon. At magandang hapon din, no? Kay Ma'am Tuka Emilita Liop, magandang hapon po. At kay Brother Neil Lumagda, dyan po sa may Maranding, no, Lanao del Norte. No, magandang hapon po. Yung ating provincial leader po dyan sa Lanao del Norte. So ganito po mga kapatid. No? Hindi tayo nananakot dahil matagal na po tayong tinatakot. No? Hindi tayo nananakot ngayon dahil matagal na po tayong tinatakot. Tinatakot po tayo nitong corona. No? Walang magawa yung ating gobyerno eh. No? Walang magawa yung ating gobyerno. Walang magawa yung ating DOH. Walang magawa po yung ating makontrol ito dahil this is now the spirit of death. Ito yung coronavirus. Espiritu ng kamatayan. Bakit pinadala yung espiritu ng kamatayan dito sa Pilipinas, maging sa buong mundo? Dahil maraming naniniwala na ang kamatayan ay kaligtasan. No? Kaya pinadala. Kaya this is now the great depopulation. Ito yung malaking depopulation po, mga kapatid. No? Takot kayo sa depopulation, pero hindi natin alam, hindi nyo alam. Gumagalaw na po yung malaking depopulation. Kaya nga, sinasabi dyan, ang pagbalik ng anak ng tao, kagaya po sa mga araw ni Noe. Kung titingnan po natin sa panahon po ni Noe, malaking depopulation po yun sa panahon ni Noe. Out of millions of population sa panahon ni Noe, 8 tao lang, mga kapatid. 8 tao lang yung naligtas. Out of millions na mga population doon sa panahon ni Noe. 8 lang po silang naliligtas. That is malaking depopulation. Kaya nga sinasabi ngayon, ang pagbabalik ng anak ng tao sama sa mga araw ni Noe. Ano po yung nangyayari ngayon? Malaking depopulation. This is the great depopulation. Kaya ikaw ngayon, kung ayaw mong masali sa malaking depopulation na yan, bumalik ka sa Diyos. Bumalik ka kay Jehovah. Magtiwala ka kay Jehovah. Huwag sa politiko. Kung ayaw mong maisali sa malaking depopulation ngayon. Basahin nga natin. Sikaraya chapter 13 verse 8, mga kapatid. Og mahitabo nga sa tibok nga yuta, nagaingon si Jehovah, ang duruha kabahin ni ana pagaputlon og mga matay, apan ang ikatulo kabahin mahibilin diha. 1/3 lang.
yung iiwan ng Diyos, yung karapat-dapat lang mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Yung mga tao lang gusto ng dibinong gobyerno sa Pilipinas, yun lamang yung iiwan ng Diyos. Pero yung itong mga tao ngayon ayaw gusto, hindi nila gusto yung divine government of the Philippines. Maniwala kayo't sa hindi, malapit nang dumating si coronavirus sa inyong bahay. No? Hindi naman natin, wala exempted dito. Kahit pamilya ko, wala exempted kung ayaw nilang maniniwala sa divino gobyerno. Dahil nasa divino gobyerno po yung everlasting life. Bakit po kailangan po natin maitatag yung divine government of the Philippines ngayong panahon na ito? Dahil ito po yung magbibigay ng buhay na walang hanggan. Dahil palaging nakasunod po yung coronavirus na nagbibigay ng kamatayan. Kaya't hanggat hindi natin may patupad itong divino gobyerno ng bansang Pilipinas, nakasunod palagi yung kamatayan. Itong si coronavirus. Kaya 1/3 lang po yung iiwan ng Diyos, yung mga taong gusto lang ng divine government of the Philippines. Dito sa Pilipinas. Yung sinasabi dito buong lupa. Pero i-convert natin dito, i-apply natin dito sa Pilipinas, mga kapatid. Basahin natin, chapter 13 ng Sikaraya, verse 8. At mangyayari na sa buong lupain ng Pilipinas, lagyan natin ng Pilipinas. At mangyayari sa buong lupain ng Pilipinas, sabi ng Panginoon, 2 bahagi ay mahihiwalay at mamamatay, ngunit ang ikatlong ay maiiwan. Anong mangyayari sa ikatlo na maiiwan? At aking dadalhin ang ikatlong bahagi sa apoy, at sila'y dadalisayin ko na parang pilak na dadalisay, at sila'y susubukin ko na parang pagsubok sa ginto. Sila'y magsisitawag sa aking pangalan at akin silang didinggin. Aking silang sasabihin, siya'y bayan ko, at kaniyang sasabihin, ang Panginoon ay aking Diyos. No? Luzon, Visayas, Mindanao. 3 isla, malaking isla po ito. No? 3 malaking isla. Luzon, Visayas, Mindanao. Yung sinasabi dyan. 2 bahagi ang mga wala at mamamatay. No? At mangyayari sa buong lupain ng Pilipinas. Sabi ng Panginoon, 2 bahagi ay mahihiwalay at mamamatay. Ngunit ang ikatlo ay maiiwan. Tingnan kaya natin dito, sino maiiwan dito sa Luzon, Visayas, Mindanao, itong 3 bahagi na ito. Okay? Palagi nating sinisigaw, Mindanao is the land of promise. Hindi naman natin na sinasabi yung taga Luzon, mauubos dyan. Yung taga Visayas, mauubos dyan. Marami din dito sa Mindanao, hindi rin natin sinasabi na mauubos itong Mindanao. 2/3. Yung ibig sabihin, yung 2/3 mamatay at malalagas. Itong 1/3, dadalisayin parang apoy. Parang dadalisayin doon sa apoy. Parang ginto at parang pilak. Meaning, papaano ka dadalisayin? Kahit ikaw ay nabakunahan, kahit ikaw ay natamaan ng coronavirus. Dahil kasali ka sa 1/3, ikaw ay ililigtas po ng Diyos. Kahit natamaan ka ng maraming sakuna dyan, kahit natamaan ka ng maraming mga kalamidad dyan, dahil ikaw ay kasama sa 1/3, ikaw ay ililigtas ng Diyos. Yan po yung paraan ng kanyang pagdadalisay. Yan po yung paraan ng kanyang pagsunog sa apoy. Idadaan ka talaga sa matinding kapighatian. Idadaan ka ng Diyos sa matinding pagsubok upang ikaw ay tatawag sa Kanya. At habang ikaw ay tatawag sa Kanya, sabihin naman ng Diyos na si Jehovah, ito ay aking bayan. No? Bayan na lang sinasabi dito eh. No? Bayan na lang, hindi na bansa. Bayan. No? Bayang Magiliw. No? Bayang Magiliw, mga kapatid. Perlas ng silanganan. No? Pulo ng silanganan. Tayong Pilipinas ay tinatawag na pulo ng silanganan. Yung maliligtas lang sa panahon ng coronavirus ngayon, dahil ito po yung malaking kalamidad. Ito po yung matinding baha ngayon sa buong mundo, itong coronavirus. Yung sinasabi ng mga viral, ito ngayon yung matinding baha. Yung maliligtas lang dito, na yung maniniwala na there is divine government dito sa Pilipinas.
Dahil yung divino gobyerno lang yung magbibigay ng buhay na walang hanggan. Si Jehovah lang po yung magbibigay ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan po sa pagsunod ng kanyang batas. At yung divino gobyerno lang yung magpapatupad ng batas ng Diyos. Wala sa politiko! Kailanman kahit sinong pangulo ngayong tumakbo, wala sa kanilang plataforma ang pagpapatupad ng batas ng Diyos. Kaya wala sa programa ng mga politiko ngayon ang buhay na walang hanggan. Walang kahit sino mang politiko ang nagsisigaw na mayroong buhay na walang hanggan sa kanilang plataforma. Kamatayan din ang ending ng kanilang programa. Dahil gusto nilang lahat ay mabakunahan. No? Gusto rin nilang lahat makakamtan itong coronavirus. Wala sa mga politiko ngayon ang nagprograma na mayroong everlasting life. Wala sa mga politiko ngayon ang nagprograma na mayroong everlasting life. Only divine government of the Philippines, divino gobyerno lang ang nagsigaw na mayroong buhay na walang hanggan dito sa Pilipinas dahil yung kalooban ng ating dakilang Ama na si Jehovah ay ating ipatutupad dito sa ating saligang batas. Sa Kanya lang ang buhay na walang hanggan. Wala sa mga politiko. Kaya ikaw ngayong nakikinig at nanonood, no? Magtiwala ka pa ba sa politiko? Sa Diyos ka magtiwala kung gusto mo mabuhay. Pati yung pamilya mo. Sa Diyos ka magtiwala. Huwag sa politiko. Dahil makikita at makikita natin ngayon. Mula ngayon, ilang araw mula ngayon, maraming malalagas ngayon. Dahil sa mga naniniwala na death is victory. Maraming malalagas ngayon na mga naniniwala na death is victory. Dahil pinadala po si Corona. Bakit po si Corona nandito? Yan po yung crown sa mga naniniwala na death is victory. Kaya po si DGP ngayon, yung divino gobyerno ngayon umaarangkada na. Ito lang po yung sumisigaw dito sa Pilipinas, maging sa buong mundo, na mayroong buhay na walang hanggan. Kung yung batas ng Diyos ay ating maipatupad dito sa ating saligang batas sa Pilipinas. Yun lang po mga kapatid. No? Yun lang. Wala sa politiko. Bisan pag magpatuli kag kapulo diha. No? Wala sa politiko ang buhay na walang hanggan. No? Tingnan mo nga. Halos gani sila gusto nga ang tanan magpa. No? Wala po mga kapatid. Kaya po gipakubsan sa Diyos ang panahon. Gipakubsan sa Diyos ang mga panahon tungod sa iyang mga pinili. Now, tanong, isa ka ba sa pinili ng Diyos? No? Isa ka ba sa mga pinili ng Diyos, mga kapatid? Isa ka ba sa mga pinili ng Diyos? Malapit na yung everlasting life, mga kapatid. John chapter 10, verse 10. No? Juan 10. Basahin natin. Kaya nga, ito yung role ni Corona. No, mayroong nagbasa atin. Paano daw na-connect si Corona? Si COVID-19 doon sa John chapter 10, verse 10. No? Paano daw na-connect? Ito, basahin natin para ma-connect sa utak mo. Sinabi po niya dito, hindi pumarito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Sinong magnanakaw na yan? Yung espiritu ng kamatayan. Yung espiritu ng kawatan. Yung espiritu ng destroyer. Sino po yung espiritu na yan? Yung espiritu ng kadiliman. Pinauna pong pinadala si coronavirus upang marami yung manakaw. Upang marami yung mapatay. Upang marami yung mapuksa. No? Maraming magnanakaw. Yan yung sign eh. Nagsilipanan na po yung magnanakaw. Kahit nandito tayo sa pandemic ngayon, maraming nagnanakaw. Maraming nagnanakaw sa kaban ng bayan. Yan po yung sign. Kasabay ni coronavirus. Maraming nagnakaw ng mga ari-arian. Ari-arian sa kaban ng bayan. No? Sinamantala. No? Maraming pinatay. No?
Maraming pinatay si COVID-19. Maraming pinatay po si coronavirus. Maraming pinuksa ng mga ari-arian si COVID-19. Tingnan mo. Yung last na rights mo, yung buhay mo, yung ari-arian mo mga kapatid, binigay yan ng Diyos sa iyo yung buhay mo. Yan po yung personal na property mo. Kunin pa ni COVID-19. Dahil naniniwala ka kasi na death is victory. Maingon na lang ka, okay lang brother. Mamatay man atong lawas pero di man makapatay sa atong kalag. No? Ganun na lang. Sabihin na lang natin. Sabihin na lang ng pastor, okay lang brother, matamaan ka ni COVID. Hindi yan makapatay ng ating kaluluwa doon sa langit. Ganun na lang. Kaya nga, pinadala si COVID to give crown to those who believe that that is victory. Pero ito po, verse 10 pa rin, sinabi niya. Ito po yung kasunod. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. That is DGP. Yung layunin po ng DGP na magkakaroon po tayo ng buhay. Buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan, mga kapatid. Sa anong paraan? Kapag yung batas po ng Diyos ang ating maipatupad dito po sa ating saligang batas. Kagaya po ng sinasabi ng binata. Sabi niya, Panginoon, papaano po ako? How can inherit the everlasting life? Good Lord, sabi niya. How can I inherit the everlasting life? Sabi niya dito. And behold, once came and said unto him, Good Master, what good thing shall I do that I may have eternal life? Lalimang ka? Buhay na walang hanggan yung kanyang hinihingi. Itong mga dato ngayon sa Pilipinas. Kayong mga mayayaman, hindi ba kayo, wala ba mo nangandoy o kinabuhing dayon? Okay? Kayong mga mayayaman, yung mga hindi mayayaman, yung mga bata, matanda, binata, dalaga, hindi ba kayo nangandoy o kinabuhing dayon? Ay gusto may pastor o kinabuhing dayon kay kaluwasan ko na. Pero unsang paraan? Dawaton ni mo si Jesus. Ngay mong personal nga manuluwas o tagad kag everlasting life. Correct. Gidawat tuod ni mo si Jesus ngay mong personal nga manuluwas. Pero ang ending, muto pa man gyapon kang mamatay. Di ba ang gasa sa Dios everlasting life? Useless lang ang imong pagtawag. Useless lang yung pagtanggap mo kay Jesus na yung personal Lord and Savior kung ikaw ay naniniwala na papatayin ka pa rin. That is useless. Kamangmangan yan. No? Tinanggap mo ang Panginoong Jesus sa iyong puso tapos maniniwala kang okay lang mamatay ko kay doon na naman ko assurance of everlasting life. Kamangmangan yan, kapatid. No? Kamangmangan yan. Kung ikaw ay tulog pa ngayon sa ganong pananampalataya, gumising ka na. Because death is not a victory. Death is the final judgment of God because of the wages of sin. The gift of God is everlasting life. Ngayon po, yung everlasting life, sure po ito. Yung programa po ng DGP, buhay na walang hanggan sa pamamagitan po sa pagsunod ng kalooban po ng Ama. Ganun lang po. Magandang hapon kay Brother Ambrosio Yo. Bro, magandang hapon. No? At sa mga 24 million viewers po natin, magandang hapon po sa inyong lahat. Kaya mga kapatid, ito po yung sinasabi niya dito. No? Sinasabi niya, balik po tayo sa Psalms. Mapalad yung bansa na ang Diyos ay si Jehovah. Itong Pilipinas ay mapalad na bansa. Dahil tinatawag tayo, dahil tatawagin niya po tayong sagana ng kaniyang mana. Kaya nga mayroon tayong divine wealth eh. Okay? Kaya nga mayroon tayong divine wealth, that is yan po yung sagana. Yan po yung mana natin, yung divine wealth na yan. Pamana po yan ng Diyos sa bansang kaniyang pinili. Basta kung ang bansa na yan, ipatutupad yung kalooban ng Diyos. Ngayon, hindi pa yan natin yan nakikita. Sa mga nakaraang
Sa mga nakaraang administrasyon po, hindi po natin nakikita na naging sagana sa mana itong Pilipinas. Bakit po? Mula kay Aguinaldo, Quezon, Ruas, Quirino, Magsaysay, Garcia, Macapagal, Marcos, Osmeña Laurel, Cory Aquino, Ramos, kay Irap, kay Gloria, kay Noynoy, kay PRRD. Hindi pa natin nakikita na itong bansa natin sagana ng yaman, sagana ng mana. Kahit tayo'y pinili na ng bansa, anong kulang? Dahil yung mga leader po natin hindi pa ipinatupad yung kalooban ng Diyos. Magiging matatawag po ng Diyos na tayo'y kanyang sariling bayan, sariling piniling bansa, hinirang na bansa, kung ang kanyang kalooban ay atin ang may patutupad dito sa bansang Pilipinas. No? Mapalad ang bansa na ang Diyos ay si Jehovah. Ang bayan na kanyang pinili sa ganang kaniyang sariling mana. Ang Panginoon ay tumitingin mula sa langit sa kanya at kaniyang minamasdan ang lahat ng mga anak ng tao. No? Mula sa dakong kaniyang tahanan ay tumitingin siya sa lahat ng nanganganahan sa lupa. Tumitingin ang Diyos. Kahit ngayong pandemic, nakita ito ng Diyos. Kahit ngayong maraming coronavirus, kahit ngayong maraming bakuna, nakikita po ito ng Diyos. Hindi bulag ang Diyos. Hindi bingi ang Diyos. Hindi maiksi ang kamay ng Diyos na hindi siya makapagligtas. Kaya lang po mga kapatid, hinayaan lang ito ng Diyos na mangyayari. Upang maubos itong 2/3. Upang maubos itong naniniwala na death is victory. Upang ubusin ito lahat. Itong mga taong naniniwala na death is victory. No? Ubusin sa pamamagitan ng corona. Ubusin. Iiwan lang po ng Diyos yung maniniwala na mayroong buhay na walang hanggan na mangyayari dito sa panahon natin na to. Sa taong ito, 2022. Paano po magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Kapag may patupad na po yung batas ng Diyos. Dahil kapag may patupad na po yung batas ng Diyos, ang Diyos na mismo maghahari sa ating bansang Pilipinas. Diyan po sa gobyerno. Dahil kung wala namang susuway sa kanyang batas, bakit pa niya papatayin? Kung wala namang susuway sa kanyang batas, bakit pa niya paparusahan ng kamatayan? Kung hindi naman kayo susuway sa batas ng Diyos, paano kayo bigyan ng coronavirus? Bibigyan kayo ng corona, everlasting life. Crown of everlasting life. Kaya nga, no? Saan nakalagay dyan? Santiago, crown of life. Yung ibibigay. Crown of life, mga kapatid. Corona ng buhay, hindi corona ng kamatayan. Kaya hanggat marami pang naniniwala, lalong-lalo na sa simbahan, lalong-lalo na sa born again, lalong-lalo na sa mga pastor, hanggat naniniwala ka na death is victory. Palagi kang nasa bingit ng kamatayan. Konting tulak na lang ni COVID, no? Pagbalik mo sa iyong bahay, garapon ka na. Ganun lang po mga kapatid. Maraming mga pastor ngayon naniniwala na death is victory. Okay, hintayin nyo yung crown, no? Yung corona ng kamatayan, hindi corona ng buhay. Ganun lang po mga kapatid, dapat ayusin natin. Puslan man nga mituo ka ni Jesus ngayong personal nga manuluwas, tuhuin na lang nga makaluwas siya nimo. Dili na kay paagi og kamatayon. Useless ang imong pagdawat niya nga imong personal nga manuluwas, compassion man lang day ka. No? Puslan man nga mituo ka ni Jesus kay mo tawata, tinuod na lang yun. Ing na nga Ginoong Jesus, luwas ako. Gikan ni ining coronavirus. Ayaw, ing na nga Ginoong Jesus, okay lang mamatay ko karon kay mo ang magtumang ko dia tupad nimo. Kay mulingkod mampug ko. Kay moingon ang pug ka nga for me to live is Christ, but to die is gain. No? Kalukuhan yan. Magandang hapon, no? Kay Brother Ying Lucero. Kalukuhan yan, maniniwala ka na death is victory. Sino bang nagturo sa iyong mga foreigner? Niluloko lang tayo sa
pagtuturo na yan na that is victory for me to live is Christ. Kay Pablo lang yun, tapos ikaw din sundon-sundog ka. Yan pa yung ilagay doon sa caption sa lungon. Ang ilagay sa caption sa lungon, for the wages of sin is death, but to die is gain. Ilagay pa doon, death is, for me to live is Christ, but to die is gain. Kalukuhan na. Hindi po ganun, mga kapatid. Hindi ganun. Huwag ganyan. Kung ganyan ka, o sige, walang problema yan. Patuloy ka dyan. Pero para po sa mga naniniwala po ng dibino gobyerno ng bansang Pilipinas, life is sure. Everlasting life is sure. Once na yung batas ng Diyos may patupad na dito sa ating saligang batas. Ganun lang, mga kapatid. Kaya si Jehovah naghanap po ng mga bayan na yung bayan talaga na marunong tumawag sa pangalan ni Jehovah. Hindi yung Jehovah's Witnesses na yung hindi natin pinopromote yung Jehovah's Witnesses, ha? Okay lang yung mga kapatid nating Jehovah's Witnesses, naniniwala din sila kay Jehovah. Pero hindi naman naniniwala na yung dibino gobyerno nandito lang sa Pilipinas. Yung hinahanap natin ngayon, yung totoong naniniwala kay Jehovah na Diyos at naniniwala na yung kanyang kaharian nandito lang sa lupa, wala doon. No? Yun po yung hinahanap nating totoong pananampalataya. No? Hindi yung pananampalataya nga okay lang. Nagidawat na bitaw na ko si Jesus. What next? Kaya nga itong sinasabi niya. Kaya ito po yung sinasabi, o purihin ninyo ang Panginoon ninyong lahat. Lahat ng mga bansa, purihin ninyo siya. Ninyong lahat ng mga bayan, sapagkat ang kaniyang kagandahang loob ay dakila sa atin at ang katotohanan ng Panginoon ay magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon. Yan po yung kulang. Yan po yung hinahanap ng Diyos na si Jehovah. Yung purihin siya sa lahat po ng mga bansa. Yung purihin siya sa lahat po ng mga bayan. Yung purihin siya sa lahat po ng mga tao. No? Basahin natin. Salmo 117. Kasi itong 17, ito yung magic number. This is the magic number. Ito po yung sinasabi niya. O panagdaig kamo kang Jehovah, nga tanan kamo nga mga nasod, hindi lamang Israel, hindi lamang Pilipinas, maging sa buong mundo, managdaig kay Jehovah. Pero kailan yung buong sanlibutan makapagdaig kay Jehovah? Kung may tayo na niya yung dibino gobyerno dito sa bansang Pilipinas, dahil ang Pilipinas na bansa magiging modelo ng kanyang kaharian sa buong sanlibutan. Dahil dito ipatutupad ang kanyang batas. Kaya tayong Pilipinas ay magiging modelong bansa sa buong mundo. Ganun lang po, mga kapatid. Modelong bansa po tayo sa buong mundo. Kaya sinasabi niya dito, no? Panagdaig kamo kang Jehovah, ngatanan kamo nga mga nasod. Mga nasod na. Pero mag-uumpisa yung paghari ni Jehovah sa isang bansa at Pilipinas po yan. Mukaylap sa tibok na nasod, sa tanan ng nasod, sa tibok kalibutan. Mga katauhan nga tanan, panagdaig kamo kang Jehovah. Yan lang po yung hinihintay ng Diyos. Yung idaigon siya, yung i-worship siya, yung luwalhatiin siya. Hindi politiko ang daigon, no? Hindi politiko yung daigon, hindi si kandidato, hindi si mayor yung daigon. Ay, mayor, gwapa lagi ka kayo, no? Gwapo lagi ka kayo, mayor. Kamaayo gid kayo kung dili tungod nimo mayor, no? Dili gid mo butangan og tulay. No? Kung dili kan tungod nimo mayor, dili kami butangan og tuyay. No? No? Ganun lang po, mga kapatid. Ginadaig na si politiko. No? Hindi po, mga kapatid, Diyos ang daiga. Kay gigamit niya si politiko. Aron tumanon ang imong gipangandoy. Pero ang Diyos mo'y himayaa. Ayaw si politiko. Kaya sinasabi niya dito, kay ang iyang mahigugmaong kalulot, dako alang kanato, ug ang kamatuoran ni Jehovah nagalungtad sa walay katapusan.
The truth of Jehovah, no? Mulungtad sa walay katapusan. Ano po yung truth niya? Yung kanyang kalooban. Yung kanyang kamatuoran, magahatag ka na itong kagawasan. No? Basahin nga natin. Kung asa ang espiritu ni Jehovah, kung asa ang Diyos espiritu, kung asa ang espiritu sa Diyos, anaa ang kaluwasan. Okay? Sinasabi niya dito, 2 Corinthians chapter 3 verse 17. Karon ang Ginoo mao ang espiritu, og diin gani ang espiritu sa Ginoo, anaa usab ang kagawasan. Now karon Luzon, Visayas, Mindanao, ang espiritu ni Jehovah aniya sa Pilipinas, og anaa dinhi ang kagawasan. No? Anaa dinhi ang kagawasan. Kung ang Ginoo mao ang espiritu, karon ang Ginoo mao ang espiritu, og diin gani ang espiritu sa Ginoo, anaa usab ang kagawasan. The Spirit of God, of Jehovah, nandito sa Pilipinas. Therefore, Filipino, we must worship Him in spirit and in truth, because God is Spirit. Because kung saan po yung Espiritu, nandoon po yung kalayaan. Kaya mga kapatid, ito sa hapon na ito, kung gusto ka ng kalayaan, kung gusto ka ng deliverance, okay? Kung gusto ka ng kalayaan, kapatid, dapat masumpungan mo yung Espiritu ng katotohanan. Dapat masumpungan mo yung Espiritu ng Diyos. Kung gusto mo ng kalayaan ngayon sa coronavirus, dapat masumpungan mo na yung Espiritu ng katotohanan magbibigay ng buhay na walang hanggan. Magandang hapon, yung ating Regional Director, Pastor Iser. No? Magandang hapon, Pastor. Welcome po sa ating programa sa Dibino Gobyerno ng Bansang Pilipinas. Maganda. Mamaya, usap-usap tayo maya kasama ang kape. mas maganda may ito mag-usap-usap. Na mayroong kakainin. Iba kasi yung usap-usap sa Tagalog eh. No? Usa mo na nag-usap-usap na sila diha nga wala mang kape. walang bread. Mayroong bread. Hindi, narinig niya pala na may kailangan. Joke. Actually mga kapatid, joke lang yon na yung sinasabi natin dyan, no entry sa gate kung walang bit-bit. Pero thank you, Arlie. Thank you. Maraming salamat. Hulong ka talaga ng langit. No? Dahil sa iyo, makakain na naman kami ng tinapay ngayon. No? Kaya nga, sinasabi ni Jesus, I am the living bread. No? Ako yung buhay na tinapay na manaog mula sa langit. Ngayon, dumating yung buhay na tinapay, yung mainit na tinapay mula sa bikiri para tayo'y makakain. Magandang hapon, no? Maraming salamat uli no, sa ating bisita, yung ating Regional Director, si Pastor Iser Ulubalang. No, magandang hapon po sa inyong lahat. No? Kay Brother Atong Albaran, no? At kay Brother Bini Sakloti. Ganun lang po mga kapatid. Kung naguguluhan po tayo ngayon, kung nasa tawag nito, no? Nasa bondage of kumbaga nasa kulungan tayo ng wala ng pag-asa. Asahan po natin, alalahanin po natin, ang Diyos ay Espiritu. Kailanman ang Espiritu hindi mo kayang kulungin yan. No? Kung yung ibon ay kulungin mo ay umiiyak, pero itong Espiritu ng Diyos, Espiritu ng katotohanan, kailanman hindi mo kayang kulungin yan. Dahil magbibigay talaga yan ng kaligtasan. No? Noon, mga kapatid, nung panahon ng Idsa, umaawit sila, ibon ng may layang lumipad. Ngayon po, mga kapatid, no? Para kang ibon, na gusto mo ng kalayaan, kinakailangan, masumpungan mo yung espiritu ng katotohanan. Dahil the truth will set us free. Ito yung kailangan po ngayon ng ating government. Ito po yung kailangan po ng ating mga nasa pharmaceutical, nasa DOH po, nasa WHO. Kahit sila din, nakukulong sila sa espiritu ng kamatayan, coronavirus. Hindi na nila alam kung anong gagawin nila. Kahit yung gobyerno natin, hindi na alam. Pero as long as masumpungan mo yung Diyos, masumpungan mo yung espiritu ng katotohanan, bibigyan ka ng Diyos ng daan upang ikaw ay makalingkawas ni anang pagkabilanggo. Dahil
mawawala itong coronavirus kung ang mga tao, ang gobyerno maniniwala na there is everlasting life sa gobyerno. Wala po. Hindi po yan buhay na walang hanggan ng mamatay ka karon pagkaugma, sunod adlaw, sunod semana, babanhaw ka. No. That is ulog-ulog. Minsan, kasali din ako sa nagulog-ulog noon kasi ganun din po yung aking pangangaral. Okay lang, kahit yung papa ko, no? Nung namatay yung papa ko 12 years ago, sinasabi ko palagi, mga kapatid ko, sige lang, paalag si papa namatay hindi na to makita karon pero inigkabanhaw na unya, makauban rabang gyapon na to ni siya. No, dito sa langit. No? Karon nung na-realize ko, no, kayo ko, atika kotet. Naranasan mo ba yan, Pastor Elmer? Sa mga membro natin? Pastor Boy, naranasan mo? Pastor, halos muhilak pa lang ta. Sister, brother, sister, okay lang ito si Papa niyong namatay dahil pagbalik po ng Panginoon, makakasama din natin siya doon sa langit. Pikata ko. yung papa natin nanood mo na sa langit, ayaw yun mo, pangandoy nga makanto mo diri. Kaya lang sa paningkamot, pag binuutan yun mo di, ayaw yun mo pangandoy nga makanto mo diri. Tingnan mo yung mayaman namatay kasama ni Lazaro. Sinabi niya kay Abraham, Amang Abraham, kung pwede, pabalikin mo doon si Lazaro dahil mayroon pa akong 5 kapatid na nandoon sa lupa. Ayaw kong silang magaya sa akin dito. Sinabi ni Abraham, hindi na pwede, oy. No? Ano ka, siniswerte? Nandoon na si Moses, nandoon na yung mga propita, nangangaral sa kanila. Sa hindi, mas maganda kung yung patay. Si Abraham, pabalikin mo doon sa lupa. Sinabi naman ni Abraham, kahit sino pang pumunta doon, kahit pa yung patay, kung ayaw talaga nilang maniniwala, hindi talaga sila maniniwala. No? Ngayon, naniniwala tayo noon, nangangaral. Okay lang, brother, sister, ang atong mama, papa na to, nga nitaliwan na, musunod raman taniya. No? Magkita na to sila sa iyang apuhan. Magkita na to sila. Oy, may i-regards ko sa imong, sa kung kuana, sa imong kumpare. Parang ganun ba? Daghan mga tugon-tugon. Pero hindi pala yun, kapatid. Kung ang tao ay mamatay, that is his final judgment. Yun na po yung kanyang huling hukom. Yan po yung kanyang final na hukom, yung kanyang kamatay. Kaya nga sinasabi dyan, no? It is appointed once to die, and after that is the judgment. No? It is appointed once to die, and after that is the judgment. Ano po yung appointed time po, mga kapatid? No? It is appointed once to die, and after that is the judgment. No? Kaysa lang, minsan lang po mamamatay yung tao. Mamamatay sa pananampalataya. No? Mamamatay sa pananampalataya, minsan lang po yan sa tao. Kung hindi ka bumalik sa pananampalataya sa Diyos, you are still dead in your faith to Him. Hihintayin mo na lang yung final judgment mo, yung kamatayan physical. Yung unang namatay sa tao, pananampalataya. Yun po yung appointed time. After kasi ni Adan at saka ni Eva nagkasala, lahat ng mga tao, patay na po yung pananampalataya sa Diyos. Kung yung taong patay yung kanyang pananampalataya, kapag hindi yan makabalik sa pananampalataya niya sa Diyos, yung final judgment yan, mamamatay siya na walang alam sa Diyos. Munang mamatay na lang sa kalibutan, ngaway kalibutan. Naglakaw-lakaw sa kalibutan. Tabunan na lang sa kalibutan, ngaway kalibutan. Kaya wala si kalibutan, wala may nagtungkan kanya mahitungod sa Diyos. Pero sa diyang gitug-anan siya mahitungod sa Diyos, pero nagpalingog-lingog. Patay gihapon, tabunan o kalibutan. Ganun lang po, mga kapatid. Kaya yung totoong kaligtasan, everlasting life. Yung everlasting life, ibibigay po ng Diyos yan sa mga taong naniniwala sa Kanya sa pamamagitan po ng dibino gobyerno ng bansang Pilipinas. Kaya hanggat hindi pa naipatayo itong DGP sa ating panahon ngayon, ilang araw na lang, ilang buwan na lang,
maitatayo na itong dibino gobyerno ng bansang Pilipinas at doon pa po mag-umpisa yung everlasting life, assurance of everlasting life. Pero hanggat hindi pa ma-implement itong divine government of the Philippines, si COVID-19, coronavirus, patuloy pang nakasunod sa buhay mo. That is victory. Hanggat hindi pa nakahari na implement sa ating batas itong dibino gobyerno, yung coronavirus palagi pa yang nakasunod. Kaya mawawala ito si coronavirus kung yung DGP may ipatupad na. No? May nagsabi, unsa na si pastor? Imposible. Gamhanan? Kaya mawala daw si coronavirus kung matupad ng DGP? Mawawala daw yung coronavirus kapag maitupad ng DGP. Ano ako, gamhanan? Hindi po ako gamhanan. Si Jehovah po yung gamhanan. Yung criteria lang po ng Diyos kung papaano aalisin po ito. Dahil ito si COVID-19 ay espiritu ng kamatayan. And the last enemy na dapat nating puksain itong kamatayan. Sinong pupuksa sa kamatayan? Gobyerno lang po ng Diyos. Basahin natin. 1 Corinthians chapter 15. Dito po tayo magtapos, mga kapatid. Chapter 24. Chapter 15 verse 24. Ito po yung sinasabi niya. Og unya, mag-abot ang katapusan, inigtugyan na niya sa gingharian, ngadto sa Dios og Amahan, tapos niya mawagtang ang tanang pamunuan og ang tanang kamanduan. Yan po yung misyon ng DGP, no? Og unya moabot ang katapusan, inigtugyan na niya ang gingharian ngadto sa Dios og Amahan, tapos niya mawagtang ang tanang pamunuan og tanang kamanduan og kagahom. Yan po, mga kapatid. Kumbaga itong sistema ngayon, marireform po ito siya kapag yung divine government of the Philippines ma-implement na. 25. Kay kinahanglan magahari siya hangtod nga ang tanang mga kaaway niya, ikabutang niya diha sa ilalom sa iyang mga tiil. No? So we need talaga, kailangan talaga yung DGP ay magahari upang ang lahat ng kanyang kaaway ay mailalagay sa kanyang talampakan. Sapagkat kinakailangan siya ay maghari hanggat mailagay niya sa ilalim ng kanyang mga talampakan ang lahat niyang mga kaaway. At yung huling kaaway natin ngayon ay ang kamatayan. Verse 26. Ang kahuli-hulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. Coronavirus, COVID-19 is espiritu ng kamatayan. Yan po yung huling kaaway ngayon ng gobyerno ng Diyos na dapat tapusin. Kaya matatapos itong coronavirus kapag may tayo na yung totoong hari na magdala ng totoong corona na magbibigay ng buhay na walang hanggan. Si Jehovah po, mga kapatid, ang magbando ni Ana. Si Jehovah po, mga kapatid, ang masusunod. Si Jehovah ang magbuot ni Ana. Ang pagbuotan ni Jehovah, matuman na din ni sayuta maingon sa langit. Thy kingdom come, Jehovah, will be done here on earth as it is in heaven. Thy kingdom come. No? Dito sa Pilipinas, mangyayari na po yan. Kaharian po yan ni Jehovah, hindi kaharian ni pastor. Hindi kaharian ni Jesus, hindi kaharian ni reality. Kaharian po yan ni Jehovah na kailangan na po niyang ipatupad dito sa bansang Pilipinas. Kaya the last enemy na dapat nating tapusin ngayon itong kamatayan at itong coronavirus, ito ay kamatayan. Hanggat marami pang naniniwala na death is victory, that is the power of death. No? Hanggat marami pang naniniwala na death is victory, maging sa simbahan, maging sa mga pastor, maging sa buong mundo, hanggat marami pang naniniwala na death is victory, hindi pa mawawala si corona. Kaya kinakailangan po yung dibino gobyerno ng Diyos upang yung hari na magdala ng corona, magbibigay po ng buhay na walang hanggan. That is the last enemy that we must conquer this year. Itong COVID-19. Coronavirus, itong nagpalalag gobyerno. Gobyerno rin ang makaayos nito. Gobyerno ng Diyos. Hindi gobyerno na dala-dala ng mga politiko. Kalukuhan yan. No? Hindi gobyerno na propaganda ng mga politiko. Hindi gobyerno o plataforma ng mga politiko. Wala dyan ang kaligtasan sa mga politiko. Wala dyan sa mga politiko yung kaligtasan natin. Nasa gobyerno po ng Diyos. The big one is coming.
The chosen one is coming. Wala po dito sa dalawa. Wala po dito. Wala po dito. Nandito po yung kaligtasan natin. The only one, the only God, Jehovah, dito sa bansang Pilipinas. Kaya whosoever call on the name of Jehovah will be saved. Kaya maraming salamat sa hapon na ito. No, magandang hapon po sa lahat-lahat. Maraming salamat sa mga nanood na po sa atin ngayon. No, sa lahat-lahat po nakaantabay, nakasubaybay. Maraming salamat. Sana po kayong mga nanonood ngayon, mabuksan na po yung inyong isipan. Mabuksan po yung ating isipan na death is not a victory. Everlasting life is the promise of God. Not death is victory. Through divine government of the Philippines, anong kalagayan mo? Nasa bingit ka naman ng kamatayan. Nasa hospital ka man because of COVID-19. As long as kung ikaw ay tatawag kay Jehovah, basin pa di ay, dili mo bu ang kamot sa Diyos, nga dili kanya mahawas. Dili siya bungol, hindi siya bingin, hindi kanya marinig. Hindi siya bulag na hindi kanya makikita. Ikaw ngayon, na naniniwala sa DGP na mayroong karamdaman, mayroong mga kapighatian, mayroong ubo, mayroong sipon, mayroong karamdaman sa katawan, mayroong mga kapighatian sa pamilya, broken family, maniniwala ka lang sa gobyerno ng Diyos. Ma-reconcile ka at ma-restore ka. Because in DGP, there is healing. In DGP, there is healing. In DGP, there is healing and everlasting life. All the glory and honor belongs to our Heavenly Father na si Jehovah. God bless po sa ating lahat. Maraming salamat sa mga nanonood po sa atin. No? God bless po sa inyong lahat. Kay Madam Raquel Cabuberne, kay Brother Eduardo Espinosa, no? Kay Pastor Israel Lubalang, kay Brother Bini Sacloti, at kay Madam Esther Martinez, at kay Sister Jenny Castillo. No? Magandang hapon po. At kay Pastor Patrick Abalayan, at kay White Dove Mabro, magandang hapon. At kay Ma'am Imelda Coliado. No? God bless po sa inyong lahat. Kay Ma'am Maria David, kay Brother Yeng Lucero, at kay Brother Ambrose Chuyo, no? Kay kay Sir Michael Pilo, magandang hapon po sa inyong lahat diyan sa may Apayaw, no? At diyan po sa may Kalinga, mga Kalinga, magandang hapon po sa inyong lahat. Kay Brother Neil Lumagda diyan po sa may Lanao del Norte, no? At kay Ma'am Liop, Ma'am Emilita Liop, magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat, no? Kay Pastora Anin Mapingis, dagang salamat po, Madam, no? Kay Madam Heidi Arsinas, magandang hapon. Maraming salamat po. Kay Brother Manolito Mahumop, magandang hapon. At kay Ma'am Mary Jane Olep, magandang hapon po. Kay Noli Riganyon, magandang hapon. At kay Pram Lastimoso, magandang hapon po sa inyong lahat. Kay Ma'am Judith Albister, mga Albister family, God bless po sa inyong lahat dyan sa Car region po. At kay The Desert Fox, magandang hapon. At kay Madam Susan Baknes Dacomos, magandang hapon po, Madam. Maraming salamat, no? Na anong Tagalog nitong nakapanood ka? Buy-buya. Buy-buya, no? Nalipatat ti Basit nga Ilocano na dyan. Hindi ako nakarinyo ng Ilocano ko. Okay. Magandang hapon po. No, kay Madam Guillerma del Campo, magandang hapon po, Madam. At maraming salamat kay Ma'am Ade Arisgado at kay Rolando de los Reyes, bro. Magandang hapon. Kay Brother Ray Espinol. God bless po sa inyong lahat, no? Magandang hapon po sa inyo. Salamat po. Hintayin na lang po natin, ilang araw, ilang days na lang po. Matutupad na po yung kalooban ng Diyos. Hindi po kalooban ng politiko. Kaya nga palagi natin sinasabi, wala ang eleksyon na mangyayari dahil tapos na po yung eleksyon. Yung ating mahal na Pangulo na si PRRD, siya lang po yung huling Pangulo ng bansang Pilipinas. Dahil yung kasunod niya, hari na po ng Diyos. Yung leon po ng Mindanao, lumad ng Mindanao. Hindi tigre, hindi ulupong, hindi buaya, hindi lobo. Leon po, mga kapatid, yung magiging hari natin, magiging driver po ng Pilipinas dito sa piniling bansa po ng ating dakilang Ama na si Jehovah. Kaya maraming salamat po sa ating lahat. Mga Cabuberne family, magandang hapon po. Salamat po, Madam. No, God bless po, God bless. At mga Dumaog family. Okay, sa mga bisita po natin ngayon, no, Kanyete family, kay Engineer Delias,
at kay Pastor Israel Olban, yung ating Regional Director, at kay Pastor Rolando Saplayo, yung ating Assistant Regional Director, at kay Pastor Elmer Villaferte, no, yung ating Chief Technician po sa ating DGP. No, sa lahat po ng mga leaders dyan, Luzon, Visayas, Mindanao, yung ating mga regional directors, God bless po mga provincial leaders, mga municipal leaders, municipal coordinator, no, magandang hapon po sa inyong lahat. At balang araw, no, hintay lang po kayo ng further instruction po, no, sa ating DGP, dahil marami pong mga instruction na dapat po nating bibitaw. Naghintay lang po tayo. Kumbaga, hinog na po yung mangga, kulang na lang po yung pagpitas. Pero hanggat hindi pa po pinipitas, marami mga taong gustong bumabato sa mangga na yan dahil maganda tingnan sa mata, masarap kainin. Kaya habang hindi pa po pinipitas, expected po natin maraming bumabato. No? Okay lang, bato. Wag lang yung tirador. So, thank you po. Magandang hapon sa ating lahat. God bless, God bless. Man shall be made of his own, but because we were nothing more than human, sometimes we stumble, sometimes we fall. In the beginning, the world was so bright, perfection was there,